In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin namang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laking tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maninggas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Upo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat iskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sabayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa Mateo, ngayong 17th Sunday and Ordinary Time, World Day of Grandparents and the Elderly, Philippine Mission Sunday. Sa aking pagninilay, ang tumatak sa akin sa Ebanghelyo ngayon ay ito. Ang kaharian ng Diyos, ang pinakamahalagang kayamanan na dapat nating hanapin at paghalagaan. Ang taong nakatagpo ng kayamanan at ang mga ngalakal na nakakita ng napakahalagang perlas ay handang isuko ang lahat upang makamtan ito. Ganito rin ang paanyaya ni Jesus sa atin. Unahin ang Diyos kaysa sa anumang makamundong bagay. Inaanyayahan ako ng salita ng Diyos na sumunod sa kanyang kautusan. Mamuhay sa pag-ibig at ibahagi ang mabuting balita sa iba. Hindi sapat na alam lamang natin ang salita ng Diyos. Kailangan din natin itong isabuhay araw-araw sa ating pamilya, trabaho, simbahan, at komunidad. Sa unang pagbasa,
Humingi si Haring Solomon ng karunungan kaysa kayamanan at kapangyarihan. Paalaala ito na ang tunay na biyaya ay ang pusong marunong kumilala sa kalooban ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo na ang lahat ng bagay ay nagkakabuti sa mga umiibig sa Diyos. Kahit may pagsubok, sakit, o kabiguan, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Mga halimbawa sa panahon ngayon, sa klima, minsan, mas updated pa tayo sa weather app kaysa sa ating prayer life. Kapag may bagyo, agad tayong naghahanda ng pagkain at kandila. Pero sana handa rin ang ating puso sa Diyos araw-araw. Hindi lang kapag may sakuna. Sa simbahan, may ilan na kabisado ang schedule ng fiesta at paraffol. Pero kapag Bible sharing o formation, biglang busy. Tandaan natin, ang simbahan ay hindi lang lugar ng selebrasyon, kundi lugar ng pagbabago ng buhay. Sa mga organisasyon ng simbahan, minsan, mas mainit pa ang usapan sa kulay ng uniform kaysa sa tunay na misyon ng ministeryo. Mas mahalaga ang pagkakaisa kaysa ang pagalingan o pataasan ng posisyon. Sa pamilya, madalas sabay-sabay ang pamilya sa hapagkainan, pero kanya-kanya naman ang cellphone. Baka mas kilala pa natin ang mga viral videos kaysa tunay na nararamdaman ng ating mahal sa buhay. Maglaan tayo ng oras para sa pag-uusap, pagdarasal at pagmamahalan. Sa trabaho, minsan ang trabaho ay mahusay nating ginagawa dahil may boss na nakatingin. Pero bilang Kristiyano, ang pinakamahalagang supervisor ay ang Diyos na nakikita ang ating katapatan kahit walang nakakakita. Sa politika, marami ang magaling mangako tuwing eleksyon. Bilang mamamayan at Kristiyano, tungkulin natin pumili ng mga pinunong may integridad, malasakit, at takot sa Diyos. At patuloy din silang ipanalangin upang manaig ang katotohanan, katarungan, at kabutihang panlahat. Sa ating tamang gawin bilang mga Romano Katoliko, unahin ang Diyos sa lahat ng ating desisyon. Magbasa at magnilay sa salita ng Diyos araw-araw. Maging tapat sa panalangin at sa pagtanggap ng mga sakramento. Magpatawad at magmahal kahit mahirap. Maging mabuting halimbawa sa tahanan, sa simbahan, sa lipunan. Ibahagi ang mabuting balita
sa pamamagitan ng ating salita at gawa. Manatili sa pag-ibig ni Kristo sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na ang kaharian ng Diyos ang tunay na kayamanang hindi kumukupas. Bigyan mo kami ng karunungan tulad ni Solomon upang piliin ang iyong kalooban higit sa anumang pansamantalang bagay. Dalangin namin ang iyong pagpapagaling sa lahat na may karamdaman, pisikal, emosyonal, at espiritual. Hinihiling namin ang aragarang paggaling ni na Monsignor Ismael, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Josefina, Elvera, Cecilio, Reggie, Mary Ann, Chisa, Raymark, Sergio, at ng aking buong pamilya. Gayon din sa lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood nito na may karamdaman. Pagpalain mo ang lahat ng aming mga pari, mga relihiyoso at relihiyosa. Patuloy mong gabayan ang aming mahal na Santo Papa, Leo XIV, ang lahat ng mga obispo, ang aming kura paroko diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Cherry, Erlinda, at ang buong sambayanan ng Diyos. Basbasan mo rin ang pamahalaan ng Pilipinas, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Senado, Kongreso, aming gobernador, vice-gobernador, mga mayor, at lahat ng lingkod bayan upang mamuno ng may katapatan, katarungan, at malasakit sa mamayan. Ipinagdarasal din namin ang aming mga yumao, lalo na sina Papa Francisco, Padre Cesar, Ami, Reynard, Jared, at lahat ng aming mga mahal sa buhay na pumanaw. Loobin mong makamtan nila ang walang hanggang kapahingaan sa iyong piling. Panginoon, dinggin mo rin ang lahat ng aming mga personal na intensyon, ang conversion of sinners, at sa pamamagitan ng makapangyarihang pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, sakuna, digmaan, sakit at anumang panganib. Naway manatili kaming tapat sa iyong pag-ibig hanggang wakas. Sapagkat ikaw ang aming tunay na kayamanan at pinakamahalagang perlas. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!